Ako si Lara, 18 anyos, bunso sa magkapatid. Ang ate ko si Dayan, 22. Magkaiba kami ng ugali. Ako yung tahimik at mahilig magkulong sa kwarto habang nagdo-drawing o nagbabasa. Samantalang si Ate Dayan mas bukas sa lahat. Maraming kaibigan at halos kilala ng buong barangay. Lumaki kami sa isang maliit na bahay malapit sa paanan ng bundok. Sariwa ang hangin, malamig ang gabi, at kung gabi, rinig mo pa ang mga kuliglig sa paligid. Pero ang pinakapaborito kong lugar sa lahat ay yung ilog sa gitna ng gubat. Malinaw ang tubig, malamig at sa sobrang linis parang salamin ang ibabaw. Doon ako madalas nagpupunta kapag gusto kong mapag-isa. Tahimik, payapa. Para bang yun ang tanging lugar kung saan naririnig ko ang sarili kong iniisip. Isang hapon ng Hunyo, matapos ang ulan, naisipan kong maglakad-lakad. Bitbit ang sketchpad ko, dumiretso ako sa ilog. Sariwa pa ang amoy ng lupa at damo. May mga patakpan ng tubig sa mga dahon at medyo madulas ang lupa. Umupo ako sa paborito kong batong malapad, yung nasa tabi ng agos, at nagsimulang mag-sketch ng tanawin. Maya-maya, naramdaman ko may tuminala sa akin. Paglingon ko, may isang lalaki sa kabilang panig ng ilog. Hindi ko siya narinig na dumating. Nakasuot siya ng puting long sleeves na may lumang disenyo. Parang hindi bagay sa panahong ito. Mahaba ang buhok niya pero maayos. Parang artista o taga-opera. Sa totoo lang, sobrang gwapo niya, yung tipong hindi mo makikitang naglalakad lang kung saan-saan. Tahimik lang siya, nakatitig sa akin, pero hindi naman nakakatakot. Parang may kapayapaan sa presensya niya. Hindi ko siya kinausap kasi hindi ko alam kung anong sasabihin. Ilang minuto lang yun, pero pakiramdam ko ang tagal. Paglingon ko ulit para sanang ngitian siya, wala na siya roon. Nawala. As in biglang nawala. Akala ko naglakad lang palayo, kaya tumayo ako at sinilip ang paligid, pero wala. Walang bakas ng paa. Walang ingay ng dahon o sanga. Parang hindi siya totoo. Pag-uwi ko ng bahay, hindi ko binanggit kay ate yung nakita ko. Ayokong pagtawanan. Sanay na kasi si ate na ako yung medyo weirdo sa amin. Mahilig sa mga bagay na di umano'y hindi totoo. Kaya isinulat ko na lang sa diary ko. May nakita akong lalaki sa ilog. Masyado siyang perpekto para maging totoo. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakakita sa kanya. Simula noon, halos araw-araw akong bumabalik sa ilog. Umahasang makita siyang muli. Umaasang baka yung araw na yon ay hindi lang bunga ng pagod o guni-guni. Sa ikatlong araw ng pagbabalik ko, doon siya muling lumitaw. Pero ngayon, mas malapit siya. Nakatayo siya sa mismong batong inuupuan ko dati. At ngayong malapitan ko na siya, mas lalo akong nagtaka. Ang kinis ng balat niya, maputi. Pero hindi maputla ang mga mata niya. Ay parang may liwanag, kulay tsokolate, pero kumikislap kapag tinatamaan ng araw. At ang boses niya, para kang kinakausap ng hangin na may tono. Maganda dito, sabi niya. Simple lang, pero nagpaalab ng kaba sa dibdib ko. Oo, sagot ko. Dito ako madalas. Ngumiti siya, at para akong natunaw. Alien, pakilala niya. Walang apelido. Alien lang. Lara, tugon ko habang pilit na pinapakalma ang sarili. Taga rito ka ba talaga? Tumango siya, pero parang alanganin. Bago lang, gusto ko lang ng katahimikan.
May mga oras na gusto ko siyang tanungin kung totoo ba talaga siya. Kasi may mga pagkakataon tila hindi siya humihinga o gumagalaw. Parang ang mundo ay tumitigil kapag naroon siya. Pero napakatino niya kausap. Simple lang, parang may malalim na pinanggagalingan bawat salita. Hindi ko namalayang 5:00 na pala ng hapon at medyo dumidilim na ang paligid. Nang tumayo ako para umalis, sabi niya, "Bukas ulit?" Tumango lang ako. Pero sa loob ko, halos mapasigaw ako ng oo. Pagdating ko sa bahay, una agad akong sinalubong ni Ate Dayan. "Saan ka na naman galing?" Tanong niya habang nagluluto. "Doon lang sa ilog," sagot ko. Nag-sketch lang. Sa ilog na naman? Nako, baka kainin ka ng diwata dyan. Biro niya. Napangiti ako. Pero sa loob ko, paano kung totoo nga? Hindi ko alam kung anong meron kay Elian, pero isang bagay ang sigurado ako. Gusto kong mas makilala pa siya. Kahit alam kong may misteryo siyang dala. Kahit na parang hindi siya kabilang sa mundong ginagalawan namin. At dito nagsimula ang isang kwentong ni sa panaginip. Hindi ko akalaing magiging totoo ang kwento ng magkapatid na parehong iibig sa isang engkanto. Pagkatapos ng unang maayos naming pag-uusap ni Elian, parang hindi na ako mapakali. Alam mo yung pakiramdam na kahit wala naman kayong napag-usapan na malalim, may koneksyon kayong hindi mo maipaliwanag? Ganun ang pakiramdam ko. Kaya kinaumagahan, wala pa mang 10:00 ng umaga, inaayos ko na agad ang sketchpad ko at nagpaalam kay Mama na lalabas ulit ako. Pero hindi ko inaasahan na mapapansin pala ni Ate Dayan ang pagiging abala ko. "Lara, araw-araw ka na lang wala sa bahay." Puna niya habang nagwawalis sa harapan. Gusto ko lang magpahinga sa ilog," sagot ko sabay iwas ng tingin. Ayokong mahalata niyang may kakaibang dahilan sa likod ng pagsusumiksik ko doon. "Baka naman may nililigawan ka na dyan," sabay tawa niya. "Kilala kita, hindi ka lalabas-labas ng ganyan ng walang dahilan." Napilit akong ngumiti pero hindi na lang sumagot. At hindi ko alam kung malas lang pa talaga ako o sinadya ng tadhana, pero bigla siyang nagsabing, "Samahan na kita minsan. Matagal na rin akong hindi dumadaan sa ilog. Baka makarelax din ako." Parang may kumurot sa dibdib ko. Gusto kong tumanggi, pero ayoko ring magduda siya. Kaya napilitan akong tumango. At ganun na ang nangyari. Bandang 2:00 ng hapon, sabay kaming naglakad papunta sa gubat. Si Ate, ang daldal. Kung ano-ano na lang ang kinukwento niya, habang ako naman ay tahimik lang, palihim na kinakabahan. Paano kung nandoon si Elian? Paano kung makita niya si Dayan? Mas maganda si Ate, mas confident, mas palaban. At kung iisipin, mas karapat-dapat siyang mapansin kaysa sa akin na mahiyain at laging nasa gilid. Pagdating namin sa ilog, malamig ang simoy ng hangin. Walang katao-tao. Sa loob-loob ko, medyo nakahinga ako. Wala siya. Siguro hindi siya darating ngayon. Umupo kami sa bato habang pinapanood ang agos ng tubig. Si Ate kinuha ang cellphone at nagsimulang mag-selfie. "Ang ganda talaga dito, no?" sabi niya habang nag-aayos ng buhok. "Oo," sagot ko. Tahimik. Nasa kalagitnaan kami ng katahimikan nang bigla kong maramdaman yung presensya. Yung parang hangin na may biglang bigat. Napatingin ako sa likuran namin. At hindi nga ako nagkamali. Si Elian. Nakatayo siya sa ilalim ng puno, nakasuot ulit ng puting damit na parang luma pero hindi gusgusin. Sa gulat ko, hindi ako agad nakagalaw. Si Dayan napatingin din at halata ko sa mukha niya
Nagulat siya pero hindi dahil natakot, kundi dahil humanga. "Uy," bulong niya sa akin. "Gwapo yan ha?" Tumayo si Elian at lumapit. Nginitian niya ako pero agad ding tumingin kay Dayan. "Magandang hapon," sabi niya sa aming dalawa. Nauna si ate sumagot. "Hi, dito ka rin madalas?" Tumango si Elian. "Oo, tahimik kasi rito." "Maganda nga rito. Ngayon ko lang napansin," sabi ni Dayan habang tumatawa. Napatingin lang ako kay Elian. Hindi ko alam kung ako lang ba, pero parang may kakaibang liwanag sa mga mata niya nang tumingin siya kay Dayan. Hindi ko alam kung ako lang ang nakapansin o masyado lang akong nag-iisip. Habang nagkukwentuhan silang dalawa, ako naman ay nanahimik na lang sa isang tabi. Parang ako yung bisita sa sariling kwento. Pinagmamasdan ko silang dalawa at totoo ngang madali si ate makagaanan ng loob. Magaling siya makipag-usap, natural, masayahin. Samantalang ako, para akong invisible. Pagka-uwi namin, abot tenga ang ngiti ni Dayan. Sino yung Elian na yon? Ang mysterious naman, gwapo pa. Hindi ako agad sumagot. Tumango lang ako. Pero sa loob-loob ko, nagsisimula ng mabuo yung pakiramdam na may paparating na problema. Kinabukasan, hindi ako nakapunta sa ilog dahil may inasikaso si mama sa bayan at isinama niya ako. Akala ko walang mangyayari, pero pagsapit ng gabi, habang naghuhugas ako ng pinggan, narinig ko si Dayan na may kausap sa labas. Sumilip ako sa bintana. Si Elian, nandun siya, nakatayo sa may puno ng mangga sa harap ng bahay. Kausap si Dayan at sa sandaling yon, parang may pumutok sa loob ng dibdib ko. Hindi ko marinig ang pinag-uusapan nila, pero nakita ko ang ngiti ni Dayan, yung ngiting parang kinikilig. At si Elian, tahimik lang, pero nakatitig kay Dayan sa paraang hindi pa niya ako tiningnan kahit kailan. Hindi ako natulog agad ng gabing yon. Ang daming tanong sa isip ko. Bakit siya kay Dayan lumapit? Bakit hindi siya nagpakita kanina sa ilog kung kailan ako ang nandoon? At higit sa lahat, bakit ang sakit? Wala pa silang ginagawa na masama, pero parang may bumiyak na sa puso ko. Kinabukasan, sinadya kong pumunta ng maaga sa ilog. Gusto kong siya ang mauna kong makausap. Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang totoo. Pero hindi siya dumating. Ang dumating ay si Dayan. Lara, tawag niya habang palapit. Nagkita kami ni Elian kagabi. Napadaan daw siya. Ang bait no? Ngumiti lang ako, pilit. Oo, parang may gusto siyang sabihin kagabi pero nahihiya. Ewan ko ba, tumawa siya. Cute niya, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ako sumagot. Hindi ko kaya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, gusto kong umiyak sa harap ni ate. Pero pinigil ko. Ayokong makita niya akong mahina. Ayokong malaman niyang nasasaktan ako. Dahil baka hindi rin niya ako intindihin. At mula noon, unti-unti kong naramdaman ng isang taong sa tingin ko'y para sa akin ay unti-unting napapalapit sa taong mas maganda, mas palaban at mas laging napapansin, ang sarili kong kapatid. Simula ng araw na yon, yung araw na nakita ko magkausap si Dayan at Elian sa harap ng bahay, parang may nagbago sa pagitan naming magkapatid. Hindi ko alam kung ako lang ang may nadaramang ganito o sadyang naging iba na talaga si Dayan. Parang may bagay siyang ayaw sabihin, pero hindi rin naman niya maitago. At sa bawat araw na lumilipas, lalo akong nakakaramdam ng pagkailang. Madaling araw pa lang, gising na siya. Madalas ay wala na siya sa bahay bago pa man ako magising. Ang dahilan niya tuwing tatanungan siya ni Mama? "Manjo-jogging lang ako, Ma. Maganda raw sa ilog, presko." Pero sa tono pa lang ng boses niya, alam kong hindi jogging ang dahilan. At totoo nga. Sa isa sa mga araw na sinundan ko siya ng palihim, nakita ko siyang dumiretso sa gubat. Hindi pa man sumisikat ang araw.
Tahimik akong sumunod. Nagtatago sa likod ng mga puno habang pinapanood ko siya. Pagdating niya sa gilid ng ilog, naroon na si Elian. Parang ang sakit panoorin. Mumiti si Dayan. Tinapik ang balikat ni Elian at sabay silang naupo sa batong dating paborito kong tambayan. Mula sa kinalalagyan ko, hindi ko marinig ang pinag-uusapan nila. Pero kita ko sa mukha ni Dayan ang saya at si Elian, bagamat kalmado ang ekspresyon, tila may lambing sa bawat pagtingin sa kanya. Hindi ko napigilang mapaluha. Sa mga oras na yon, ramdam ko kung gaano ako kawalang laban. Hindi ko naman kayang agawan ang sarili kong kapatid. At mas lalong hindi ko kayang ipilit ang sarili sa isang lalaking mukhang nakahanap na ng ibang inspirasyon. Kinagabihan, habang naghahapunan kami, tahimik lang ako. Si Dayan, masaya at madaldal gaya ng dati. Pero may kakaiba sa kanya, yung klase ng kasiyahang parang may itinatagong sikreto. Nasa kalagitnaan kami ng pagkain nang bigla siyang magsalita. Lara, si Elian, mukhang gusto akong ligawan. Napatingin ako sa kanya. Sa gulat, halos malaglag ang kutsara ko. Si Mama naman, mumiti lang. Abae, kung mapait at matinong lalaki, bakit hindi? Sagot ni Mama habang patuloy sa pagsubo. Hindi ako nakasagot. Pinilit kong ngumiti. Tumango. Pero sa loob-loob ko, parang may bumagsak na langit sa dibdib ko. Kinabukasan, hindi ako pumasok sa eskwela. Nagkunwari akong may sakit para lang hindi ko makita ang mga mata ni Dayan na punong-puno ng kilig at excitement. Humiga ko sa kama buong maghapon, nakatitig sa kisame. Iniisip kung anong mali ang nagawa ko. Ako ang unang nakausap ni Elian. Ako yung unang nakakita sa kanya. Ako yung unang humanga. Pero bakit tila si Dayan ang pinili niya? Nang sumunod na linggo, may panibagong nangyari na lalo lang nagpabigat ng loob ko. Naglalakad ako pauwi mula sa tindahan nang mapadaan ako sa gubat. Bigla kong naisipang tumingin sa ilog. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin, pero parang hinihila ako ng pakiramdam. At doon ko sila muling nakita. Si Dayan at si Elian magkasama, magkaakbay, at tila may sinasabi si Elian na hindi ko maintindihan. Bumalik ako sa likod ng puno, palihim na pinakinggan ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Elian. Pero kakaiba, hindi siya nagsasalita ng wikang alam ko. Parang may ritmo, parang may huni, parang kanta na may misteryo. At ang mas kinilabutan ako, si Dayan, tila naiintindihan niya. Nakangiti siya, tumutugon pa sa parehong wika. Paano? Paano niya naiintindihan yon? Bumalik ako sa bahay na parang lutang. Hindi ako makapaniwala sa nasaksihan ko. Alam kong may kakaiba kay Elian simula pa lang. Bakit parang isa na rin siya sa kanila? Kinagabihan hindi ko na napigilan. Dayan, panimula ko habang pareho kaming naglalagay ng lotion sa kwarto. Paano mo siya naiintindihan? Napalingon siya sa akin, kunot ang noo. Sino? Elian, narinig ko kayong nag-uusap kanina sa ibang wika. Hindi yon Tagalog. Hindi rin Bisaya. Hindi ko alam kung ano. Pero parang pareho kayong nakakaintindi. Tumawa siya, pero may bahid ng pagtatago sa boses niya. Ayun ba? Ewan ko nga. Minsan may mga salitang sinasabi siya na parang naiintindihan ko lang. Siguro gut feeling, sabay tawa ulit. Hindi ako natawa. Hindi ko rin siya kinompronta. Pero sa mismong oras na yon, tumibot ang dibdib ko ng may pangamba.
Arang may hindi sinasabi si Dayan. Mula noon, naging mapagmasid ako. Pansin ko, hindi lang ugali ni Dayan ang nagbabago. Minsan, magkasama kami sa kwarto, pero bigla siyang matitigilan. Tapos parang wala sa sarili. Minsan, tulalalan siya sa bintana. At isang gabi, habang natutulog ako, nagising ako sa mahinang boses. Akala ko may bisita sa labas ng bahay. Pero nang sumilip ako sa siwang ng bintana, nakita ko si Dayan nakatayo sa gitna ng bakuran, nakatingala sa buwan at binibigkas na naman ang salitang hindi ko maintindihan. Hindi ko na alam kung sino si Dayan. At hindi ko na rin alam kung anong klaseng nilalang si Elian. Pero isa lang ang malinaw. Sa bawat araw na lumilipas, lalo akong nahuhulog. Hindi lang sa isang lalaking misteryoso, kundi sa isang kasinungalingang unti-unting bumabalot sa buhay naming magkapatid. At alam kong may mangyayaring hindi maganda. Mula nang masaksihan ko si Dayan na nakatayo sa bakuran, tila wala na akong kapanatagan. Hindi ako makatulog ng maayos. Laging may kaba sa dibdib ko. Parang may paparating na hindi ko maipaliwanag. At sa unang pagkakataon, nagsimula akong matakot. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para na rin kay Dayan. Isang gabi, habang ako'y tulog na naginip ako. Pero hindi ito ordinaryong panaginip, pakiramdam ko totoo. Ramdam ko pa ang dampi ng lupa sa talampakan ko, ang malamig na hangin sa batok ko. Nasa isang madilim na lugar ako, hindi ko alam kung kagubatan ba o kuweba. Walang liwanag, pero kahit ganoon, malinaw kong nakikita ang paligid. May mga mata. Sa bawat sulok, may mga matang nakatitig sa akin. Hindi tao, parang hayop. O engkanto. Hindi ako makagalaw. Nakatayo lang ako habang unti-unting umuusbong sa paligid ko ang boses, malalim, paulit-ulit. Hindi mo siya pag-aari. Hindi mo siya pag-aari. Hindi mo siya pag-aari. Nagising akong hinihingal. Butil-butil ang pawis ko sa noo. Nanginginig ang kamay ko at hindi ko maipaliwanag ang lamig na bumabalot sa buo kong katawan kahit tirik na tirik ang araw sa labas. Akala ko tapos na ang kababalaghan. Pero nang tingnan ko ang pulso ko, doon na ako kinilabutan. May marka. Parang tattoo, pero hindi. Isa siyang itim na guhit na hugis bulaklak. Parang ukit, pero hindi masakit. Parang hindi lang basta inilagay doon. Parang lumitaw. Mabilis akong tumakbo papunta kay mama, pero wala siya. Pumunta sa palengke, ayon kay Dayan. At si Dayan, wala na naman sa bahay. Kaya sa sobrang takot, sinubukan kong takpan yung marka ng pulseras. Ayokong makita ni Dayan. Ayokong malaman ng kahit sino. Pero sa araw na yon, kahit anong gawin ko, hindi ako mapalagay. Gabi na nang bumalik si Dayan, masaya ang mukha niya, pero may kakaiba pa rin. Parang iba na talaga siya. Hindi ko alam kung ako lang ang nakapapansin. Pero ang dating ate kong mataray at diretsyo magsalita, ngayoy parang laging malumanay. Parang hindi na siya. May dumating kanina. Sabi niyang habang kumakain kami ng hapunan, si Elian. Tinulungan akong ayusin yung garden sa likod. Ang bait talaga niya. Tumango lang ako. Lara, bigla niyang sabi. Napansin kong ilang araw ka nang hindi bumabalik sa ilog. Galit ka ba kay Elian? Napatingin ako sa kanya. Hindi ako galit. Sagot ko, mahinahon. Bakit parang umiiwas ka? Tanong niya, sabay ngiti na parang may ibig sabihin. Dayan, sagot ko, diretsyo na. Hindi mo ba napapansin? Ang dami mong pinagbago. Hindi ka na yung Dayan na kilala ko. Tumawa siya. Nako, drama mo.
Siguro naiinggit ka lang. Natahimik ako. Hindi dahil nasaktan ako sa sinabi niya, kundi dahil totoo. Naiinggit nga ako. Masakit mang aminin, pero totoo. Naiinggit ako dahil ang taong sa tingin ko'y para sa akin ay napunta sa kanya. Naiinggit ako dahil habang ako'y nalulunod sa anong at kaba, siya'y tila lumilipad sa isang bagong mundo. Kinabukasan, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Bumalik ako sa ilog. Gusto kong malaman kung anong meron. Gusto kong kaharapin si Elian. Gusto kong tanungin siya kung totoo bang pinaglalaruan niya kami. O ako lang ba ang nagkulang? Pagkarating ko, tahimik ang buong paligid. Walang tao. Walang hangin. Kahit ang mga alitap-tap na dati paborito kong pagmasdan sa dapit hapon. Wala roon. Pero may naramdaman ako. Yung lamig sa batok. Yung biglang bigat ng hangin. Tumayo ang balahibo ko. At doon sa lilim ng puno ng balete, nakita ko siya, si Elian. Pero iba na siya ngayon. Hindi siya nakasuot ng puting long sleeves gaya ng dati. Nakasuot siya ng mahabang balabal na tila yari sa mga dahon at sinulid ng ginto. Ang balat niya mapusyaw na maputi, parang walang dugo. Ang buhok niya mas mahaba at ang mga mata niya hindi na kayumanggi. Kumikislap na parang kristal, parang tubig na may ilaw. Hindi ako agad nakapagsalita. Natigilan ako. At sa saglit na pagkakatitig naming dalawa, bigla siyang nagsalita. Alam mo na, tumango lang ako, dahan-dahan. Engkanto ka. Tahimik siyang tumingin sa akin, bago muling nagsalita. Hindi ko sinadyang masangkot sa mundo ninyong mga tao. Ngunit nang makita kita, narinig ko ang tinig ng kagubatan sa iyo. Bihira yon, Lara. Pero bakit si Dayan? Tanong ko, diretsahan na. Napayuko siya. Nalito ako. Siya ang lumapit, siya ang nagsikap. Pero ikaw ang nakarinig. Ikaw ang nararamdaman ng kagubatan. Ngunit ang damdamin ng isang nilalang na tulad ko, mahina rin sa tukso. Humigpit ang dibdib ko. Parang gusto kong umiyak, pero wala nang luhang lumalabas. Elian, mahal mo ba si Dayan? Hindi siya sumagot. Sa halip, lumapit siya sa akin. Maingat, parang sinusukat kung hanggang saan siya pwedeng lumapit. At sa kanya mahina, halos pabulong na sinabi, mas mahal ko ang katahimikan na naramdaman ko noong una kitang makita. Napatitig ako sa kanya. Walang katiyakan, walang kasiguruhan. Pero ramdam ko, totoo ang sinasabi niya. Pero huli na ang lahat, di ba? Bulong ko. Tahimik siya. Isang sulyap pa at muli siyang naglaho sa hangin. Parang alikabok na dinadala ng hangin. Mula noon, hindi na ako bumalik sa ilog. Hindi na rin ako sumasagot tuwing binabanggit ni Dayan si Elian. Pero gabi-gabi habang nakahiga ako at tinititigan ang markang hanggang ngayon ay nasa pulso ko pa rin, tinatanong ko ang sarili ko. Ako ba ang pinili o ako ang iniwan? Ilang araw na rin mula nang huling makita ko si Elian. Simula noon, parang tinabunan ng katahimikan ang buong paligid. Hindi na siya nagpapakita kahit sa ilog. Wala na rin kahit anong bakas niya sa gubat. Akala ko nga, ako lang ang nakapansin ng pagkawala niya. Pero isang gabi habang nasa hapagkainan kami, si Dayan na mismo ang nagsabing, napansin mo bang hindi na nagpapakita si Elian? Napatingin ako sa kanya. Medyo namutla ako kasi hindi ko inaasahang siya mismo ang magbabanggit. Matagal na siyang hindi dumadaan. Dagdag pa niya, ni text, wala. Parang nawala na lang. Siguro bumalik na siya sa pinanggalingan niya. Sagot ko, mahinahon. Baka tapos na ang dahilan niya sa pagpunta rito. Hindi siya agad nagsalita. Pero nakita ko sa mga mata niya yung kakaibang lungkot. Hindi yung lungkot na simpleng panghihinayang lang.
kundi yung lungkot na may halong takot. At sa mga sumunod na araw, mas naging kapansin-pansin ang pagbabago niya. Diane became distant. Madalas siyang tulala. Hindi na siya nakikipagkwentuhan sa akin. Kahit kami lang ang nasa kwarto, wala na ang dating siya. Yung ate kong masigla, palaban, maingay. Kapag tinatawag siya ni mama, laging wala sa sarili. Parang lumulutang. Para bang may ibang mundong gumagapang sa kanya na hindi niya kayang takasan. Isang gabi, nagising akong muli dahil sa paggalaw sa kwarto. Pagdilat ko, wala si Diane sa kama. Napatingin ako sa orasan. 2:00 ng madaling araw. Bumangon ako, lumabas ng bahay at agad akong may kutob kung saan siya maaaring naroon. At hindi nga ako nagkamali. Sa gitna ng gubat, sa may ilog, nakita ko siya, nakatayo sa ibabaw ng malaking pato, nakapikit, at may inaawit na salitang hindi ko pa rin maintindihan hanggang ngayon. Kakaiba ang itsura niya. Parang wala na siyang laman ng emosyon sa muka. Parang, uhaw, hindi ko alam kung sa anong bagay. Nais ko siyang tawagin, pero natigilan ako. Kasi sa misming gilid ng ilog, may dumilim. Hindi anino ng puno, kundi aninong gumagalaw. Naramdaman ko yung hangin. Malamig, matalim parang tinutusok ang balat ko. At narinig kong muli ang tinig. Pamilyar na pamilyar. Hindi mo siya pag-aari. Muli akong nanginig. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakarinig o kung si Diane ay naririnig din ito. Pero sa mga mata niya, tila wala siyang pakialam. Tila masyado na siyang malalim sa kung anumang mundong kinatatayuan niya ngayon. Kinabukasan, nagpanggap akong normal lang ang lahat. Pinagmasdan ko siya sa mesa habang pinipilit niyang kumain. Pero halata kong pinipilit lang din niya ang sarili. Maputla ang mukha niya, malalim ang mata at namimilog ang itim sa ilalim ng kanyang talukap. At noong araw din yon, dumating ang isang bisita. Isang matandang babae, hindi namin kilala. Nakasuot siya ng lumang bestida, may tungkod at may scarf na kulay lupa ang balot sa ulo. Akala ni Mama, nanghihingi lang ng tulong. Kaya inalok niya ng pagkain, pero hindi niya tinanggap. Sa halip, hinanap niya ako. "Lara, ikaw ba si Lara?" Tanong niya, habang nakatitig sa markang natatakpan ng pulseras ko. Tumango ako. Nag-aalangan. Hindi na dapat kayo lumapit sa kanya. Bulong niya. Hindi na siya sa mundong ito nabibilang. Nanlamig ako. Sino po? Yung engkanto, si Elian. Nakitawid na siya sa hangganan. Sa mundo ng mga hindi na dapat magmahal. Gusto kong magsalita, pero natuyuan ako ng laway. Pero bakit nandito pa rin si Diane? Siya ang laging kasama ni Elian? Hindi ba siya dapat ligtas? Iningnan ako ng matanda, matalim. Ang sino mang pumasok sa mundo ng hindi niya naiintindihan, hindi na basta-basta nakakalabas. At kapag pinilit mong kunin ang hindi para sa'yo, may kapalit. Bigla akong napaupo. Inilabas ng matanda ang isang maliit na supot ng dahon at bato. Kung nais mong subukang ibalik ang kapatid mo, kailangan mong harapin ang mundo nila. Pero tandaan mo, baka hindi mo na rin makabalikan ang sayo. Ibinigay niya ito sa akin at sabay tinalikuran kami. Wala man lang sinabi ng Mama. Para siyang usok na biglang nawala pagkatapos ng mensaheng iyon. Gabing-gabi na nang makabalik ako sa kwarto. Nakaupo lang ako sa gilid ng kama. Hawak-hawak ang maliit na supot. Tinitingnan ko si Diane habang natutulog. Tahimik pero hindi mapayapa. Parang may gumagalaw sa ilalim ng balat niya. Parang may hindi ko maintindihang enerhiya na lumulutang sa paligid niya. Ito pa ba ang ate ko?
Hindi ko na siya kilala. Hindi ko na alam kung anong uunahin ko, ang takot ko o ang pangakong hindi ko siya pababayaan. Pero isang bagay ang sigurado ako, si Elian ang susi at kailangan ko siyang muling makita. Kinabukasan, hindi na ako nag-aksaya ng oras. Alam kong hindi ko na pwedeng baliwalain ang sinabi ng matanda kagabi. Hindi na ito tungkol sa selos o sa sakit ng puso o kahit pa sa tanong kung sino ang pinili ni Elian. Hindi na iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ngayon, si Dayan. Alam kong may mali na sa kanya. Hindi lang yung typical na pagkabaliw sa pag-ibig. Hindi lang yung pagkalutang ng isang babaeng in love. Iba na. Parang may kung anong nilalang ang dahan-dahang sumasakop sa pagkatao ng kapatid ko. At kung hindi ako kikilos, baka isang araw magising na lang akong wala na talaga siya. Bumalik ako sa gubat. Bit-bit ang supot na iniwan sa akin ng matanda. Sa bawat hakbang papalalim, ramdam ko ang bigat ng hangin, hindi lang sa katawan kundi sa kaluluwa. Parang bawat puno'y nakatingin. Parang ang mga ugat sa lupa ay gumagapang palapit. Pero hindi ako tumigil. Lumapit ako sa malaking punong balete. Doon kami unang nagkita ng matanda. "Tao po?" Tawag ko. Walang sumagot. "Tao po, nandito na po ako. Kailangan ko pong malaman kung paano ko maililigtas ang kapatid ko." Sigaw ko. Bahagyang nanginginig ang boses. At sa pagkurap ko, biglang naroon na siya. Nakatayo sa tabi ko, tahimik. Pareho pa rin ang ayos. Matandang baluktot ang katawan, pero matalim ang mata. Parang siya ang nakakakita ng lahat ng iniisip ko. "Kailangan mong pumasok sa pagitan ng mundo," aniya. "Paano?" tanong ko agad. "Gagawin ko lahat." Pero kapalit ng pagbalik niya, sabi niya, kailangan may isang hindi babalik. Nanlumo ako. Ako? Hindi siya tumango. Hindi rin siya tumutol. Basta't tumalikod siya at dahan-dahang lumakad palayo. Papasok sa isang mas masukal na bahagi ng gubat na ni minsan ay hindi ko pa napasok. Sinundan ko siya. Mahaba ang daan. At habang lumalalim kami, unti-unting nag-iiba ang paligid. Ang mga dahon nagiging kulay lila. Ang mga sanga umiikot. Parang hindi na ako nasa mundo ng tao. At sa gitna ng mahabang tunel ng mga puno, may isang maliit na lawa. Mapula ang tubig pero malinaw. Tumingin sa akin ang matanda. "Ito ang pagitan. Dito ka dadaan." Inilabas ko ang supot at iniabot sa kanya. Kinuha niya ito at pinisil ang laman. Mga tuyong dahon, pulbos na parang abo, at isang maliit na bato na may ukit. "Ikakalat mo ito sa tubig," utos niya. "At habang lumulubog ka, hinding-hindi ka dapat matakot. Kahit anong makita mo, kahit anong marinig mo, huwag mong papansinin. Sapagkat kapag pinansin mo sila, baka hindi mo na matandaan kung sino ka." Nilunok ko ang takot ko. Hinubad ko ang sapatos ko at dahan-dahang lumubog sa malamig na tubig habang ikinakalat ang laman ng supot. At habang lumulubog ako, ramdam ko na agad ang tubig parang may buhay. Kumakapit. Sumisipsip, parang hindi likido kundi laman, at saka pumasok sa tenga ko ang mga boses. "Hindi kanya kailangan. Bakit ikaw ang pinili niyan isakripisyo? Sa huli, ikaw pa rin ang maiwang mag-isa." Pumikit ako ng mahigpit. Pinilit kong huwag pakinggan. Pinilit kong alalahanin ang tawa ni Dayan noong bata pa kami. Ang una niyang yakap noong nagkasakit ako. Ang una niyang sabing, "Ate mo ako, hindi kita pababayaan." At sa isang iglap, nawala ang lamig.
nawala ang tubig. Pagdilat ko ng mata, nasa ibang lugar na ako. Matingkad ang langit, kulay kahel na may aninong luntian. Ang hangin ay may bango ng hinog na prutas, pero may halong alikabok. Nakatayo ako sa gitna ng isang parang na may mga bulaklak na kasing laki ng palad ng tao. Sa harapan ko, may isang kastilyo na gawa sa ugat ng punong kahoy at sa itaas ng mga sanga nito may ilaw na kulay bughaw. At sa gitna ng pinto ng kastilyo, naroon siya, si Elian. Nakaayos siya sa kasuotang engkanto, gaya ng dati ngunit mas mabagsik, mas matikas. Ang mga mata niya'y walang kulay at sa tabi niya si Dian, nakatayo, nakasimangot at tila walang kilalang Lara. Dian, tawag ko, halos pabulong. Tumitig siya sa akin, pero walang emosyon, walang reaksyon. Parang hindi niya ako kilala. Parang wala siyang alaala ng lahat ng pinagdaanan namin bilang magkapatid. Elian, anong ginawa mo sa kanya? Ngunit hindi siya sumagot. Lumapit siya, dahan-dahan, at sa bawat hakbang, parang gumagalaw ang lupa sa ilalim ng paa niya. Tumigil siya sa harap ko at sa kanya marahang sinabi. Pinilit niya ang sarili niya sa mundong hindi niya naiintindihan. At ako, nagkamali. Hindi ko dapat pinayagan. Pero napaniwala niya ako na siya ang may karapatang manatili rito. Hindi siya dapat nandito. Halos pasigaw kong sambit. Di niya alam ang pinasok niya. At ikaw, ginamit mo siya para makalimutan ako. Hindi kita nakalimutan. Mahina niyang sagot. Kaya ka nandito. Dahil gusto kong kunin siya pabalik. Tumingin siya kay Dian. Matagal. Parang may gustong sabihin. Pero walang salitang lumalabas. Pero alam mo kung anong kapalit. Sambit niya. Bihira kaming magparaya. Pero kung hihilingin mo siya ang bumalik, ako ang maiiwan, sabi ko, na halos wala na sa sarili. Oo, alam ko. Tahimik. Walang nagsalita. Pero sa loob-loob ko tinanggap ko na. Kaya lumapit ako kay Dian. Tumitig ako sa kanya. Sa mga matang dati puno ng buhay pero ngayon, tila salamin na lang. At dahan-dahan kong hinawakan ng kamay niya. Mainit pa rin. May pulso pa. Hindi pa huli. Dian, bulong ko. Ate mo ko. Babalik ka. Uuwi ka. Naghihintay si Mama. Ako na lang ang maiiwan dito. Basta bumalik ka lang. Sa sandaling yon, may liwanag na gumuhit sa pagitan naming tatlo. Kumislap ang markang nasa pulso ko. Mas malinaw, mas malakas ang enerhiya. At bago ako mawala ng malay, narinig ko ang huling salita ni Elian. Hindi lahat ng pag-ibig ay para sa atin. Pero ang tunay, marunong magsakripisyo. At lahat ay naging itim. Nagising si Dian na parang bagong silang. Ang una niyang narinig ay ang tunog ng kawali sa kusina. May humahalo ng ulam habang may mahinang boses na kumakanta sa radyo. Amoy sinangag, amoy ampalaya. Pamilyar. Kumirot ang ilong niya sa sobrang dami ng amoy. Pero hindi niya maipaliwanag kung bakit parang wala siyang maalala. Napaupo siya sa kama at napansin niyang nasa kwarto siya. Kwartong may poster sa dingding, may isang lumang electric fan sa gilid at 2 kama. Isa sa kanya. Isa para sa isang taong hindi niya agad matandaan. Maya-maya bumukas ang pinto. Dian, si Mama. May dalang tray ng pagkain. Gising ka na? Ay salamat Diyos ko. Akala namin hindi ka na magigising. Napakunot ang noo ni Dian. Ma? Lumapit si Mama at agad siyang niyakap. Mahigpit, mainit, buong pagmamahal. Anong nangyari? Tanong ni Dian habang hawak ang braso ni Mama. Bakit parang ang labo ng utak ko? Pinilip ni Mama ngumiti pero bakas sa mga mata ang kabat pagod. Naabutan ka ni Mang Lito na walang malay sa gubat, sa mismong ilog.
Akala naming nasagat ka ng ahas o nadulas sa bato. 1 linggo kang walang malay, anak. 1 linggo kaming halos mabaliw ng kapatid mo. Napatingin si Dayan sa kama sa kabila. Wala roon ang kapatid niya. Si Lara? Naputol ang ngiti ni Mama. Nawawala siya, anak. Simula nung araw na makita ka sa gubat, hindi na siya bumalik. Parang may malamig na kamay na humawak sa puso ni Dayan. Nawawala? Paanong nawawala? Bakit? Bakit hindi ko maalala? Di mo rin kami maalala nung unang araw. Laging umiiyak, laging sumisigaw. Pero ngayon, parang bumalik na ang isip mo. Tahimik lang si Dayan. Hawak-hawak niya ang kumot. Pilit hinahanap sa isip ang mga alaalang hindi niya mahagilap. May nararamdaman siyang puwang, malalim, malawak. Parang may nawala. Hindi lang basta isang memorya, kundi isang koneksyon. Isang gabi, habang tulog na si Mama, tahimik na lumabas ng bahay si Dayan. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa ilog. Kahit hindi niya matandaan kung bakit, parang may humihila sa kanya roon. Sa paglapit niya, napansin niyang may mga bulaklak na palutang-lutang sa ibabaw ng tubig. Puting bulaklak, para bang kusang lumilitaw. At sa gitna ng ilog, may bato pamilyar ang hugis. Parang dati na niyang inuupuan. Pero hindi niya matandaan kailan o kung bakit. Umupo siya sa pampang, nagmasid. Tahimik ang paligid. Walang alitap-tap, walang hangin. Pero may naririnig siya, mahinang boses. Hindi salita, hindi kanta, kundi parang tinig ng isang taong bumubulong sa hangin. Patawad. Biglang tumayo ang mga balahibo ni Dayan. Lumingalinga siya, walang tao. Ngunit nang tingnan niya ang pulso niya, may bakas doon, isang manipis na linya ng marka, hugis bilog na parang bulaklak. Hindi niya alam kung bakit nandoon, pero napakaliwanag ng pakiramdam niya. May nagbuwis ng lahat para mailigtas siya. At sa dulo ng isip niya, isang pangalan ang bumalik, kasabay ng biglang pagluha ng kanyang mga mata. Lara. Samantala, sa isang lugar sa pagitan ng panaginip at katotohanan, naroroon si Lara. Nakadamit siya ng puting manipis na tela. Magaan ang katawan niya, pero mabigat ang dibdib. Nakaupo siya sa ilalim ng punong may lumulutang na mga ilaw. Parang alitap-tap, pero mas maliwanag, mas buhay. Nasa mundo na siya ng mga engkanto. Tahimik siyang pinagmamasdan ng mga nilalang doon. May mahahabang buhok, may mapuputing mata, may pakpak, at may balat na parang kristal. Hindi siya kinakausap. Hindi rin siya kinukutya. Basta't tinititigan lang siya. Parang inaaralan. At habang nakaupo siya roon, dumating si Elian. Mas maaliwalas na ang mukha niya ngayon. Hindi na siya tulad ng dati. Wala na ang bigat sa mata. Wala na rin ang kalituhan sa puso. Lumuhod siya sa harap ni Lara. Ipinangako ko sa kanila na babantayan kita, sabi niya. Hindi ko kailangan ng tagabantay. Mahinang sagot ni Lara. Gusto ko lang malaman, ligtas na ba si Dayan? Tumango si Elian. Bumalik na siya. Wala na siyang alaala sa mundo namin. Pero alam niyang may nawawala sa kanya. Napahinga ng malalim si Lara. Hindi man ito ang inaasahan niyang pagtatapos. Sapat na. Masakit, oo. Pero kung ito ang kailangan para muling magkaroon ng kapayapaan ang kapatid niya, kaya niyang tiisin. Mabubuhay ka rito bilang tagapangalaga, sabi ni Elian. Hindi bilang alipin, hindi bilang bihag, kundi bilang isang kapantay. Napatingala si Lara. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nawalan, kundi may bagong mundo na naghihintay sa kanya. Maaaring hindi ito ang mundong kinagisnan niya, pero ito ang mundong pinili niya
para sa kapatid niya, para sa pamilya niya. At sa pusod ng kagubatan ng mga engkanto, nagsimula ang bagong yugto ng isang pusong marunong magsakripisyo, kahit ang kapalit ay paglimot sa sarili. Makalipas ang 1 linggo mula nang magising si Dayan, unti-unti na siyang bumalik sa dating gawi. O kahit paano, sinusubukan niya. Tumutulong na siya kay mama sa bahay. Naglalaba, nagluluto, at minsan ay bumabalik na rin sa palengke para mamili. Pero kahit gaano siya kanormal sa paningin ng ibang tao, kung ako si Lara pa rin na nandoon, alam kong hindi buo ang ate ko. May mga sandaling natitigilan siya habang naghihiwa ng gulay. Napapako ang tingin sa bintana, tapos biglang napapaluha. Kapag tinatanong siya ni mama, lagi niyang sagot, hindi ko po alam. Pero pakiramdam ko, may hinahanap ako. May nawala. Minsan, nauupo siya sa gilid ng ilog at pinagmamasdan ang mga bulaklak na palutang-lutang sa tubig. Araw-araw lumilitaw ang mga ito. Puti, walang tangkay. Tila kusang isinusuko ng ilog at tuwing umaga, doon siya naglalakad. Kahit hindi niya matandaan kung bakit laging doon ang hakbang ng mga paa niya. Sa bawat gabi bago matulog, hinihipo niya ang pulso niya doon sa markang halos wala na, pero may aninong hugis pa rin ng bulaklak. Alam niyang hindi lang panaginip ang lahat. Alam niyang may isang taong minahal siya ng higit pa sa sarili nito. Pero kahit animpilit niya, hindi niya mabuo kung sino. Samantala sa mundo ng mga engkanto, si Lara ay tuluyan nang naging bahagi ng kanilang mundo. Nakasuot na siya ng kasuotang gawa sa telang sinulid mula sa mga dahon ng puno ng buhay. Nakayapak siya sa damuhan. At ang bawat hakbang niya ay hindi na nagiiwan ng bakas dahil siya na rin ay naging isa sa mga tagabantay ng hangganan. Hindi naging madali ang pagsasanay. May mga gabi pa ring umiiyak siya, hindi dahil nanghihinayang siya sa iniwan, kundi dahil ramdam pa rin niya ang bigat ng katahimikan. Ibang klasing lungkot ang dala ng mundong iyon. Isang lungkot na hindi dahil sa dilim, kundi dahil alam mong hindi mo na mababalikan ang liwanag na nakasanayan mo. Si Elian, laging nasa tabi niya. Tahimik pa rin, pero ramdam niya ang pagbabantay nito. Hindi na ito nagsasabi ng damdamin. Wala nang pangako. Wala ring pag-aasam. Pero sa bawat sulyap, sa bawat hakbang na magkasunod sila, malinaw ang lahat. May utang siyang loob kay Lara. At balang araw, kung bibigyan siya ng pagkakataon, babawi siya. Isang gabi, habang nagbabantay si Lara sa harap ng malaking ugat ng punong pinagbabawalan tawirin ng mga nilalang, may dumaan na usok, itim, malamig, parang alingaw-ngaw ng isang nilalang na hindi nabuo ang kaluluwa. Tiningnan ito ni Lara at agad na nagbantay. Nang pumasok ang usot sa hangganan, tinutukan niya ito ng liwanag mula sa kanyang palad. Wala ka nang dapat balikan, sabi niya sa nilalang. Lumagpas ka sa oras. Hindi ka na pwedeng tumawid. Ang nilalang, na may mata ngunit walang mukha, ay sumigaw. Isang sigaw na may halong paghingi ng tulong at galit. Ngunit si Lara hindi natinag. Dahil ngayong tagapangalaga na siya, hindi na siya pwedeng makinig sa awa. Hindi na siya pwedeng padala sa damdamin. Dapat niyang protektahan ang pagitan ng mga mundo. At pagkatapos ng gabing iyon, pinatawag siya ng mga matatanda, ang mga pinuno ng daigdig ng mga engkanto. Sila'y mga nilalang na hindi na nabubulok. May mga anyong kalahating kahoy, kalahating liwanag. Pinaupo nila si Lara sa harapan nila. Lara, wika ng isa, ang markang dala mo ay hindi na lamang alaala ng sakripisyo. Isa na itong selyo ng pagkakabilang.
Hindi mo na kailangang manatili rito kung hindi mo na nais. Dagdag ng isa pa. Ngunit ang pintuan ay isa lamang. Kapag pinili mo umalis, hindi mo na kailanman mababalikan ang mundong ito. Tumahimik si Lara. Napatingin siya sa marka sa kanyang pulso. Mas malinaw na ngayon. Parang ukit ng bulaklak na nililok ng hangin mismo. Pumikit siya at huminga ng malalim. Hindi ko na kailangang bumalik. Sagot niya. Ang mahalaga, buo na ang pamilya ko. Ako na ang bahala sa mundo ninyo. Sa hangganang ito. Sa mundo ng tao, si Dayan ay tuluyang nagbago. Hindi na siya ang palaban at ma-pride. Mas mahinahon na siya, mas mapagbigay. Kahit hindi niya maipaliwanag kung bakit, may malalim na kirot sa puso niya na siyang nagtutulak sa kanya na mabuhay ng may layunin. Nagdesisyon siyang mag-aral muli. Naghanap siya ng scholarship, pumasok sa kolehiyo, at kumuha ng kursong psychology, hindi dahil gusto niya, kundi dahil pakiramdam niya gusto niyang unawain ang mga taong tila nawawala. Gaya niya, gaya ng sarili niya. Minsan, habang nakaupo siya sa gilid ng ilog, may batang babae na lumapit sa kanya. Nagtanong ito, "Ate, totoo po ba yung sabi nila? May engkanto raw dito?" Numiti si Dayan. "Hindi ko alam," sagot niya. Sabay tingin sa malayo. "Pero ang alam ko, minsan may mga nilalang na handang magsakripisyo para sa'yo, kahit hindi mo na sila matandaan." At sa tubig, sumabay ang isang puting bulaklak na parang sagot sa kanyang sinabi. Simula nang tuluyang manumbalik ang katahimikan sa buhay ni Dayan. Tila may isang parte ng pagkatao niya ang palaging nakabukas. Parang pintuan na hindi niya makita, pero ramdam niyang laging may nakasilip. Akala niya noong una baka simpleng trauma lang ang lahat, o baka nga ordinaryong bangungot lang. Pero hindi pala. Dahil isang gabi, habang mahimbing siyang natutulog, nanaginip siya. Sa panaginip na yon, nasa gitna siya ng gubat. Madilim, malamig, at hindi niya maaninag ang paligid. Pero rinig niya ang tunog ng mga dahon, ng mga yapak, at ng humahagibis na hangin sa paligid. Sa kalagitnaan ng panaginip, may isang boses na tumawag sa kanya. Mahina lang, parang bulong, pero malinaw. "Dayan." Napalingon siya. Walang tao. "Dayan, patawarin mo ako." At sa unti-unting liwanag, mula sa gitna ng mga puno, lumitaw ang isang babae, nakasuot ng puting manipis na kasuotan. May mahaba at maamong mukha at may mga matang tila galing sa luha. Hindi niya agad makilala, pero sa sandaling magkatinginan sila, para bang bumalik ang lahat. Si Lara. "Lara," halos pasigaw niyang tanong sa panaginip. Ngumiti ito, mahina. "Mahal kita, ate. Huwag mo na akong hanapin." Basta tandaan mo, pinili kita. Kahit ang kapalit ay ang sarili ko. Bigla siyang napaluha sa panaginip. Tumakbo siya papalapit kay Lara, pero sa bawat hakbang niya, tila lumalayo ito. Palayo, papasok sa liwanag, hanggang sa nawala. Pagkagising ni Dayan, nanginginig siya at umiiyak. Hawak niya ang pulso niya, at doon, laking gulat niya nang makitang muling nagliwanag ang markang. Dati halos wala na. Mas malinaw ngayon. Hugis bulaklak, pareo ng sa panaginip. Hindi na niya kaya pang pagtakpan ang katotohanan. Hindi lang bangungot ang lahat. Totoo ang lahat ng iyon. Mula sa araw na yon, naging misyon na ni Dayan ang hanapin ang mga sagot.
Nagbasa siya ng mga lumang aklat. Tumumo siya sa mga albularyo sa probinsya. Tinanong niya ang mga matatanda sa baryo pero wala siyang sapat na impormasyon. Hanggang sa isang araw, habang nasa ilalim siya ng puno sa ilog, may lumapit sa kanyang babae. Hindi pamilyar ang mikha pero matanda na to at tila kilala siya. "Alam ko kung sino ka," sabi ng babae. "Po?" gulat ni Dayan. "Lara, kapatid mo siya, hindi ba? Bihira yun. Iisa lang ang katulad niya sa kasaysayan ng lugar na ito." Napatingin si Dayan sa babae. Nanlaki ang mata. Dun unti-unting pinagtugma-tugma ni Dayan ang lahat. Ang panaginip, ang marka, ang mga alaalang hindi niya maipaliwanag. Hindi pala basta nawala si Lara. Hindi rin siya basta nagising sa ilog. May nangyari. May sakripisyong ginawa. At ngayong alam na niya, hindi na siya pwedeng tumahimik. Samantala, sa mundo ng mga engkanto, si Lara ay nagsisimula ng mapansin ang pagbabago sa hangganan. Ang mga nilalang na dati maamo ay biglang nagiging balisa. May mga liwanag na nagiging anino. May mga tinig sa gabi na hindi bahagi ng mundo nila. Sa isang pagpupulong ng mga tagapangalaga, tinanong si Lara ng mga matatanda, "May nararamdaman ka ba, Lara?" "Opo," sagot niya, diretso. "Parang may nabubuksang pinto mula sa kabilang mundo. Hindi ko lang alam kung sinasadya o kung may nagbubukas mula rito." Napatingin ang isa sa mga matatanda sa kanya. Kapag may pumasok mula sa mundo ng tao, pwede yung magbukas ng daan para sa iba pang nilalang. Hindi lahat ay tulad mo. Pero paano po malalaman kung sino? Hanapin mo ang panaginip, sagot nila. Sa panaginip, magkakakilala ang mga pusong konektado. Kung sino man ang bumalik, ay may koneksyon pa rin sa iyo. Pagkatapos ng pagpupulong, naglakad si Lara sa ilalim ng punong pinagmamasdan niya gabi-gabi. Sa katahimikan ng hangin, naramdaman niya ang alon, hindi ng tubig, kundi ng damdamin. May tinig na umaabot mula sa kabila. "Lara, patawarin mo ako. Tulungan mo akong matandaan ka." Si Dayan, napapikit si Lara. Para bang isang tanikalang pilit muling ikinakabit sa pusod nilang dalawa. At sa kabiring iyon, sinimulan niyang gamitin ang kakayahan bilang tagapangalaga. Nagdasal siya sa hangin, sa lupa at sa tubig. Nagsindi siya ng ilaw mula sa kanyang palad at binigkas ang panalangin ng pagtawid. "Kung sino man ang puso'y nakakabit sa akin, makita mo nawa ang daan. Ngunit huwag mong tawirin kung wala kang alay na pag-unawa." Dahil alam niyang hindi lahat ng nakaaalala ay handa sa katotohanan. Simula nang marinig muli ni Dayan ang pangalan ni Lara mula sa matanda, parang may pader na unti-unting gumuguho sa loob niya. Isang dingding na matagal na niyang hindi sinasadya pero naging dahilan ng kanyang pagkalito. Mula noon, halos gabi-gabi na siyang nananaginip. At sa bawat panaginip, palalim ng palalim ang koneksyon niya sa mundo ng mga engkanto. Pero sa gabing ito, ibang panaginip ang dumating. Madilim ang paligid, hindi gubat, hindi ilog, hindi engkantadong lugar, kundi isang malawak na bulwagan na may mga salamin sa bawat dingding. At sa bawat salamin, naroon si Dayan, pero iba-iba ang ekspresyon. May isang umiiyak, may isang galit, may isang walang mata, at may isang walang bibig na parang gustong magsalita, pero hindi makakibo. Biglang may narinig siyang hakbang. Lumakas ang pintig ng puso niya. Sa likod ng huling salamin, may isang aninong lumitaw. Hindi si Lara, hindi si Ilian, hindi rin siya. Isang nilalang
na may anyong tao pero walang balat. Itim ang buong katawan, parang binuo sa usok at abo. Ang mga mata nito'y pula at ang tinig nito parang may kasamang alingawngaw ng daan-daang boses. Ikaw ang dahilan, sabi nito, dahil sa iyo nabuksan ang pinto. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Dayan. Nanginginig ang boses sa panaginip. Ang kapatid mong nagtangka magsara ng mundo, ngunit dahil sa iyo, nanatiling bukas. Dahil hindi mo siya binitawan, dahan-dahang lumapit ang nilalang. Ang koneksyon niyo ang pintuang hindi niya kayang isarado. At ngayon, kung hindi mo ito puputulin, ikaw ang magiging daan ng kapahamakan. Hindi, sigaw ni Dayan. Pero bago pa man siya makatakbo, biglang bumalot ang itim na usok sa katawan niya. Umikot siya, nagsisigaw, at sa isang iglap, nagising siyang hinihingal, basang-basa ng pawis. Nanginginig ang mga kamay niya, at sa pulso niya, hindi na bakas ang bulaklak na marka, kundi apoy, parang paso. Parang tinangka siyang itali ng kung anumang lakas sa panaginip. Samantala, sa mundo ng mga engkanto, si Lara ay biglang napabalikwas sa pagkakaupo. Parang may tinig siyang narinig mula sa hangin. Hindi ng tinig ni Dayan, kundi tinig ng isang bagay na hindi niya pa naririnig sa buong pananatili niya sa mundo ng mga nilalang. Isang matinis at malalim na tunog. Sabay-sabay. Isang babala. Agad siyang tumakbo sa bulwagan ng mga tagapangalaga. Elian, sigaw niya. Nagpakita si Elian mula sa likod ng mga anino. Narinig mo rin, tanong nito. Tumango si Lara. May pumasok mula sa panaginip. Hindi lang ako. Hindi lang si Dayan, may umaaligid na nilalang. Sa pagitan. Nagising na sila, dugtong ni Elian. Tahimik si Lara, tinitigan niya ang sariling kamay. Muli niyang naramdaman ang ugnayan nila ni Dayan. Ramdam niya ang sakit na naramdaman nito sa panaginip. Ramdam niya ang paso sa pulso nito. Si Dayan ang koneksyon dahil siya ang una kong pinili. At hindi pa tuluyang napuputol ang tali, bulong ni Lara. Kung mapapasukan nila si Dayan, magiging tuluyan na ang daan palabas, sabi ng matatanda. At kapag nakalabas ang mga naligaw, walang makakapigil sa kanila. Hindi tao, hindi engkanto. Anong dapat kong gawin? Tanong ni Lara. Hindi lang ikaw, sagot ni Elian, sabay turo sa puso niya. Kundi kayong dalawa. Kailangan ninyong magkita muli at harapin ang koneksyon sa pagitan ninyo. Pero kung magkita kami, baka lalo silang makapasok, sabat ni Lara. Pwede, pero kung hindi kayo magkita, baka tuluyan silang manalo, sagot ng matanda. Napapikit si Lara. Huminga ng malalim. Pupuntahan ko siya, sagot niya. Sa panaginip. Sa mundo ng tao, si Dayan ay buong araw tulala. Ang paso sa kanyang pulso ay hindi nawala kahit anong lamig ng tubig ang ilapat niya. Wala siyang maisagot kay mama tuwing tinatanong siya kung okay lang ba siya. At sa loob-loob niya, alam niyang hindi siya okay. Kaya nang dumating ang gabi, pinilit niyang matulog ng tahimik. Pinagdasal niya na sana, kahit sa panaginip lang. Muli niyang makita si Lara. Muli niyang maramdaman ang init ng kapatid niya. Muli niyang maitama ang mga pagkakamali niya. At sa unti-unting pagdapo ng tulog sa kanyang mga mata, muli siyang napadpad sa pagitan ng dilim at liwanag. At doon, sa ilalim ng ilog na gawa sa ulap, nakatayo si Lara. Ngumiti siya. Ate, mahinang sabi ni Lara. Lara, sagot ni Dayan, naninilid ang luha. Patawad, patawad. Ngunit bago pa sila makalapit sa isa't isa, may pumutok na usok sa gitna nila. Isang boses ang suwigaw. Sapat na ang sakripisyo. Ngayon, kami naman, ang mga naligaw.
Hindi ko sila agad nakita bilang mga nilalang. Una, tinig lang sila. Marami, sabay-sabay, pero magkakaibang galit ang laman. May isang umiiyak, may isa namang humahalakhak, may isa na tila laging may hinanakit. Tapos unti-unti silang naging mga anyo, hugis tao, pero walang mata. Mapupula ang panad, gawa sila sa usok at anino, at sa bawat hakbang nila, parang kinakalawang ang mismong lupa. Hindi na namin kailangang magtago. Bulong ng isa sa kanila. Pinili mo ang maiwan, pero ang kaugnayan ay di mo po pwedeng itanggi. Wala kayong karapatang sumingit sa pagitan namin, sigaw ko, pinipigilan ang takot sa dibdib. Hindi kayo bahagi ng sakripisyong ito. Wala kayong puwang sa pagitan ng pag-ibig naming magkapatid. Pero tumawa lang sila. Malamig, malalim. Sa bawat sakripisyo, may nabubuksang puwang. At kami ang sumisingit sa hindi nyo kayang isara. Biglang napayoko si Dayan. Napasigaw siya. Ang markang bulaklak sa pulso niya, nayo'y nagsimulang dumugo. Ako, ramdam ko rin ang sakit sa braso ko. Pero hindi ko yun iniinda. Alam kong hindi pwedeng magtagumpay ang mga nilalang na ito. Tumakbo ako papunta kay Dayan. Pero sa bawat hakbang ko, parang lumalayo siya. Ang mga naligaw ay dumarami. Kumakalat ang anino. At sa gitna ng kaguluhan, biglang may bumulong sa tenga ko. Isang boses na mas mahinahon, mas pamilyar. Si Elian. May paraan para mailigtas siya, pero may kapalit. Hindi ba sapat ang nawala sa akin? Sagot ko, halos pabulong. Hindi kapalit ng dugo, kundi ng koneksyon. Kailangang putulin ang tanikala. Kung mananatili ang tali ng pagmamahalan yung magkapatid, mananatili rin ang daan para sa kanila. Napahigpit ang hawak ko sa dibdib. Para akong sinasakal. Paano ko puputulin ang koneksyon kung siya lang ang meron ako? Sa pagsasara ng pinto, kailangan kang pusong buo. Hindi hati, hindi lumilingon. Ikaw lang ang makakagawa niyan, Lara. Tumingin ako kay Dayan na ngayoy paluhod na, parang nilalamon ng anino. Dayan, sigaw ko. Tumingin siya sa akin. Takot ang mga mata, pero may liwanag na pilit lumalaban. Lara, ayoko kang mawala, aniya. Mahal kita, at doon ko naintindihan. Hindi sapat ang sakripisyong ginawa ko noon kung hindi ko rin palalayain ngayon. Kaya huminga ako ng malalim. Lumuhod ako sa gitna ng hangin. Hinawakan ko ang pulso ko kung saan naroon pa ang marka. Hindi na bulaklak, kundi isa ng ugat na pilit gumagapang patungo kay Dayan. Pinikit ko ang mga mata ko at sa huling pagkakataon, sinabi ko, patawad, ate, mahal kita, pero kailangan na nating maghiwalay. Pagkabitaw ko, biglang lumiwanag ang paligid. Nagliyab ang marka sa pulso ko. Umalingaw-naw ang isang tunog. Hindi sigaw, hindi himig, kundi parang tunog ng isang mundo na unti-unting nagsasara. Ang mga naligaw, nagsisigaw. Arang sinusunog sila ng liwanag. Unti-unti silang naglaho. Isa-isa. Parang usok na tinatangay ng bagyo. At si Dayan bumagsak. Agad akong tumakbo papalapit. Inalalayan ko siya. Dayan, gising ka. Ate, gising ka. Dahan-dahang dumilat ang mga mata niya. Lara, nandito ka pa. Mahina niyang bulong. Pero hindi na ako magtatagal. Nag-angat siya ng tingin, lumuluha. Hindi ba tayo pwedeng magsimula ulit? Umiling ako sabay ngiti. Ang simula para sa'yo, ang pagbabantay para sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit at sa yakap naming iyon, naramdaman kong unti-unti na akong nagiging liwanag.
unti-unting nabubura ang bigat. Unti-unti nang nawawala ang lahat ng koneksyon ko sa mundong ito. Mahal na mahal kita, ate. Huli kong bulong. At sa huling sandali, narinig ko ang tibok ng puso niyang unti-unting bumabalik sa ayos, malakas, buo at malaya. Nagising si Dayan na umiiyak. Ngunit ngayon, alam na niya kung bakit. Alam na niya ang lahat. At alam na niya kung bakit kailangan mawala ang markang iyon sa pulso niya. Tumayo siya, tinungo ang ilog, umupo sa pampang. At sa katahimikan, binulong niya, "Salamat, Lara. Pangako ko, hindi masasayang ang sakripisyo mo." Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ibang Dayan na ang gumising kinabukasan. Hindi na siya yung Dayan na dati, palaban, makasarili, pabigla-bigla. Ngayon, may lalim na ang pananahimik niya. May direksyon na ang bawat hakbang. May layunin na ang bawat pagtitig niya sa mga bagay na dati basta lang dumaraan. Sa unang tingin, parang bumalik lang siya sa normal. Nag-aaral ulit, tumutulong sa bahay, tumatawa paminsan-minsan habang kausap si mama. Pero sa loob, may isang bagay na hindi babalik kailanman, ang presensyang naging bahagi ng buhay niya. Ngunit kailan may hindi na muling mahahawakan. Si Lara, pero hindi rin iyon dahilan para mawala ang pag-asa niya. Sa halip, naging panibagong simula ang lahat. Unti-unti, isinulat ni Dayan ang kwento nila. Sa umpisa, tila journal lang, mga pahinang puno ng luha, alaala, at salitang sanay naririnig pa ng kanyang kapatid. Pero habang tumatagal, naging isang misyon iyon. Gusto niyang malaman na iba na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agham, ng relihiyon o ng lohika. Pero totoo, nararanasan. At higit sa lahat, may kakambal na aral. Ilang taon ang lumipas. Nakatapos si Dayan sa kursong psychology gaya ng naisip niya noon. Ngunit sa halip na maging therapist sa lungsod, pinili niyang manatili sa kanilang probinsya. Nagtayo siya ng isang maliit na community center kung saan pwedeng dumaan ang mga kabataang may pinagdaraanan. Tinuruan niya ang mga ito ng sining, ng pagninilay, ng pagsusulat, at paminsan-minsan ng mga kwento tungkol sa mga engkanto, hindi para takutin sila, kundi para paalalahanan sila. May mga bagay sa mundo na higit pa sa nakikita ng mata. Minsan, may lumalapit sa kanya at nagtatanong, "Ate Dayan, totoo ba yung sinasabi mong may engkanto?" Mumingiti lang siya. Ang mas mahalagang tanong, naniniwala ka ba na may mga taong handang magsakripisyo para sa'yo? Kahit hindi mo na sila maalala. At doon, natututo ang mga bata ng mas malalim na anyo ng pag-ibig, ang uri ng pagmamahalan na walang kapalit, walang hangganan at hindi kayang sirain ng kahit anong dilim. Samantala sa mundo ng mga engkanto, si Lara ay hindi na ang dating Lara. Tinawag na siyang bantay ng hangganan, ang pinakaunang tao na hindi lamang nanirahan sa kanilang mundo, kundi naging bahagi ng kasaysayan nito. Kakaiba siya sa lahat, hindi siya isinilang sa liwanag gaya ng mga engkanto. Pero pinili niyang mamuhay sa dilim alang-alang sa ibang tao. Kilala siya ngayon sa lahat ng sulok ng kaharian. Ang babaeng nagsara sa pinto ng mga naligaw. Ang nilalang na nagturo sa mga engkanto ng kahulugan, ng sakripisyo at pag-ibig ng tao. Sa isang burol, malapit sa hangganan, may isang punong balete na ngayon ay may pilak na ugat at puting bulaklak na laging namumulaklak tuwing buwan ng gabi. Doon, madalas naglalakad si Lara, mag-isa, tahimik, pero payapa. Minsan, maririnig siya ng hangin na bumubulong. Maayos na siya. Masaya na siya. At ako, hindi ko pinagsisisihan ang pinili ko. At sa bawat pagbulong niya, may mga alitaptap na sumusulpot mula sa lupa, umiikot sa kanya,
parang mga lihim na bumubuo ng kwento sa hangin. Isang gabi, habang si Dayan ay naglalakad pa uwi mula sa center, napatingin siya sa langit. Buwan, alitaptap, at sa gilid ng ilog may puting bulaklak na animoy hinihintay siya. Pumulot siya ng isa, pinikit ang mata at bumulong. Hindi mo man naabutan to, Lara, pero lahat ng ginagawa ko ngayon para sa'yo. At sa sandaling iyon, isang malamig pero banayad na simoy ng hangin ang dumampi sa batok niya. Parang yakap, parang salamat, at tuluyan na siyang ngumiti. Hindi lahat ng pagmamahalan ay kailangang may kapalit. Minsan, ang tunay na pag-ibig ay ang pagbitaw. At sa pagbitaw, may kapayapaang dumarating na mas higit pa sa ano pamang yakap